sheets. Ayan. So, makikita nyo dyan, sa video na yan, nagsishare tayo ng ating mga saloobin, mga opinions. Ayan. So, ini-highlight natin dyan. Yun nga, lalo na yung ating pag-iinom ng kape ng Generics Pharmacy na mangustin. Yan ay nakakatulong din sa akin maging energetic. Ayan. So, sana ma-sponsoran tayo ni Generics Pharmacy na napopromote natin ang kanilang kape na mangustin. Ayan. So, ito, binabanggit ko ngayon dyan na yung tungkol sa Monday na maganda siya na surprise kasi yun ay aking gagawin and sana masayahan kayo and surprise ako yun sa inyo mga aking subscribers at sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na sa aking channel na pangalan ay V. McGowen or Venus V. McGowen channel. Ayan. So, kamusta rin dyan sa ating friend na si Inday Fretzy Sonino. Ayan, si Inday Fretzy Sonino, isa rin siyang transgender vlogger. Kagaya din natin siya na nakapangasawa din ng isang foreigner na isang US citizen. Ganyan din ang akin. Fiancé lang ang akin. Pero sana, hopefully, magpakasal rin kami. So, fiancé pa lang kami. Pupunta itong October or mga January. So, malapit-lapit na ang aking retired US Navy na aking minamahal. Ayan. So, ito ang binabanggit ko dyan sa video na yan, yung aking mga saloobin sa mga kuro-kuro tungkol sa mga family, friends, at sa kung ano-ano pa na pwedeng mapagkwentuhan. Kasi may napanood ako kagabi guys dito sa YouTube na Korean. And actually, maraming anak yung Koreana na babae. Tapos, hindi niya natutuunan ng pansin. Kunikwento ko dyan, hindi niya natutuunan ng pansin yung kanyang nag-iisang anak na bunso. So, hanggang sa dumating sa punto na dahil walang boses yung isa niyang anak, sa 5 niyang anak, yun ay pang-5, bunso pa, hindi niya nabibigyan ng pansin, atensyon at paglalambing, nagpakamatay yun. So, yan ang kinakatakot ko kasi sa Korea at sa Japan, Malaysia man, Singapore, or ano man, usong-uso ang pagsisuicide. Yes. Sa mga Asian countries, sila ang nangunguna. Nagiging ano na rin siya kasi yung Pilipinas gumagaya na rin. Kaya nakakapangilabot, guys. So, dapat sa pamamahay or kahit man sa work, sana walang mga negative vibes. Sana hinihiling ko sa Panginoon, sana hindi na lang ganyan na maraming mga napakatindi naman na pagsubok. Kasi minsan yung binibigay na pagsubok hindi nakakayanan kaya nagpapakamatay. Yung parang sabi ko sa Panginoon, Lord, gabayan nyo naman sila, bigyan nyo naman sila ng magagaan na pagsubok kasi nakakatakot ang pangyayaring ganun, guys. Di ba? Yung sa Korea na lang yung kinikwento ko dyan. Bali, vinoise over ko na lang kasi nakakapagod din, guys, minsan yung habang nagsasalita ka dyan, ang ingay din kasi ng kapitbahay, kaya minabuti ko na lang vinoise over. Ayan, so gagamit tayo ng voice over magmula ngayon. Pagpasensyahan nyo na rin na ang ating video kung ganyan minsan kasi maingay din dyan banda yung kapitbahay, lalo na yung kanilang delivery ng kanilang tubig, kumakalampag yung mga galon. Ayan, so yan yung maingay dyan sa punto na yan na pinakita ko pa kanina sa inyo, yung pinto ng ating entrada sa bahay. Oo, kasi
napakaingay talaga, hindi na maiwasan. So, ayan, binoise over na lang natin. So, ayan, nag-iisip ako niyan kung anong pwedeng gawin for today's video. Hanggang sa naalala ko dyan na nabanggit na Manang na yun na nga, kailangan niyang pumunta dun sa kaibigan niya, which is yung aking pangalawang nanayan. Or, yung nag-adapt sa akin nung ako'y may family problem na kailangan ko makahinga ng maluwag-luwag. Siya yung nagkup-kup sa atin, si Nanay Arlene. Yan. So, yun yung pupuntahan namin dyan. So, sana magustuhan ninyo guys kasi pupunta kami. So, medyo madaldal pa ako dyan. Oo, kasi may natanggap akong notification. Yun nga, notification ulit sa mga apps na ating dinownload. Yun. So, puro ganun-ganun yung mga napanood kasi natin. Ay. Kaya, ayan, tinitingnan ko rin dyan yung weather. Tapos, naingayan ako sa kapitbahay ulit kasi bumalik yung delivery. Ayan. Napakaingay. Ayan, napakaingay kasi ng kapitbahay dyan. Ayan. Yung kapitbahay dyan sa tapat. So, ayun. And, ayun. Sana nagustuhan nyo guys. And, I'm happy naman na nandyan kayo. So, eto na. Ayan, naglalakad kami. Ayan na ang aking pangalawang nanay na si Nanay Arlene. Ayan, siya yung nagkup-kup sa atin. Ayan, andyan siya na yan. Nagyuko-yuko na siya para bigyan tayo ng pananim na maganda para i-display dito sa ating garahe. Kasi marami tayong paso guys. Ayan, si Nanay Arlene. Ayan. Ayan, yun na yung kanyang niready. At ayan na rin si Nanay Nita. Ayan, makikita niyo sa video. Ayan na siya. So, siya yung ating kasama. Sinabi ko rin dyan sa video na nakita na siya sa YouTube ko. Ayan. So, magiging star na rin ang dalawang magkakilalang magkumare. Ayan. Si Nanay Arlene yung naka-duster, guys. Ayan. Nagkikwento dyan si Nanay Nita na yun na nga, naghahanap ng kasambahay, yun nasa kabilang street, baka may mareto si Nanay Arlene. So, ayun. So, nagyaya nang umuwi si Nanay Arlene dyan banda dahil naka-on ang kanyang plancha at meron pa siyang paplantsahin. So, kami na rin ni Nanay Nita ay natuloy na rin umuwi, maglakad-lakad. Tapos, habang tinitingnan ko yan, kumuha na rin pala ng tanglad si Nanay Arlene para ibigay, para maitanim ni Nanay Nita. At ayan guys, yung binabantayang bahay ni Nanay Arlene kung saan niya ako kinupkop nung tayo ay nagkaroon ng family problem. Ayan, binibenta na siya ngayon. So ayan ang number sa screen. Kung sinong may gusto na bumili, pakitawagan na lang yan. Yung number na nakita nyo kanina na nasa tarpaulin ng gate. Ang caretaker nila dyan ay si Nanay Arlene. Ayan, maganda ang bahay. Malaki. At lalo-lalo na yung garahe may duyan. Ayan, si Nanay Arlene. Bibigay pa siya ng mga bula-bulaklak na pwedeng itanim. Ayan, si Nanay Arlene. Ayan, so kami na ay natuloy na dyan. Naglakad na kami pa uwi. Tapos, meron ding binibentang bahay. Ayan, guys, sa kanto ng M. Consing na street. Tapat yan ng street na Donaville. Ayan, yung tinuturo ko, Donaville. Sa loob lang yan dito ng BF Resort Las Piñas. Ayan. Ayan, so tayo maglalakad na yung kahabaan ng Jose M. Abelio. Ayan, nilalakad natin yan. Papunta na tayo dun sa ating street
na Basilio Estanislao Street. Doon tayo nakatira. So yan, naglalakad na kami dyan ni nanay dahil nakarami na si nanay ng pananim. Ayaw niya tulungan ko siya. So sabi niya magaan lang naman daw. Ayan, dala-dala niya yung eco bag na punong-puno ng mga pananim na may bula-bulaklak, ganyan. So dyan banda ay naghanda na rin tayo ng payong kasi medyo naambon-ambon na rin. Ayan, so makikita nyo, ayun ang bubong, kulay pula. Yung kulay pula, yun ang bubong na bahay na kung saan kami nakihingi ng pananim kay Nanay Arlene. So ayan, ay nilalakad na namin ang kahabaan ng Jose M. Abelio. Madadaanan din natin dyan ang laundry shop ng aking nanay, na aking magulang. Ayan, madadaanan natin dyan kasi kanto siya, tapos pagpapasok na yun ay kalsada namin na dito sa Estanislao Street. Ayan, so malapit na tayo sa aking binubuksan na shop tuwing Lunes hanggang Sabado. Ayan, makikita nyo dyan, dadaanan natin. Ayan, yan ang ating shop, The Laundry Basket. Ayan, katabi naman natin ang yan, tinuturo ko yung nagmamine. Ayan, yung may nakalagay na no parking sign doon, yan ang ating shop. Ayan. Ayan. At ito naman sa gilid na to banda, dyan tayo nabili, yan ang munting sari-sari store. Madadaan na natin. Ayan, yan, yung merong eco bike na yon na kulay blue. Yan, tapos yan, nag-outfit check tayo, Crocs, shorts na maikli at t-shirt na LA. Nagpatawa pa ako dyan, sabi ko yan ay Likod Auditorium. Imbis na Los Angeles. Ayan, so ayan, tayo'y pauwi na. Ayan, madadaanan natin ang gate na may naliligaw na aso. Yan, missing daw kasi pinababayaan nila ang gate nila na nakakatakbo-takbo ang magandang alaga nilang aso. Ayan. Ayan. So tayo naglalakad-lakad na. Ayan ang bagong bahay na tinayo, napakaganda. Napakaganda niyan, guys. Ayan. Tapos yung nawawala ng aso, nadaanan na rin natin yung bahay. Yes. Ipapakita ko rin dyan yung bahay ng aking best friend. Ayan, yung kulay blue, si Ate Dang. Ayan. Suki din natin siya sa laundry. Ayan naman ang bahay katabi ni Ate Dang, yung itim na gate. Yan ay ang kapitbahay nila na nakasagupa ng kapitbahay namin dito sa tapat. Nag-aaway yan sila kasi more official yung inaasta netong kapitbahay namin sa tapat. Yun na nakasagupa niya. Kaya minsan, guys, kung meron man tayong katungkulan, wag nating aabusuhin porket meron tayong katungkulan. At yung bahay na yun na nakita nyo, yung garahe na may sampay, yun ay ang kaibigan naman natin, si ate, na meron siyang anak na ang tawag sa atin ay friend. Nakakatuwa nga yung batang yun minsan, napunta sa shop, ganyan. So, ayun. Ayan. So, yan, nakauwi na tayo dyan, guys. Ayan, nakabihis na rin tayo. Ayan, tayo ay papahinga na rin. So, ayan. Happy na rin ako, guys, na
in a way, talaga naman. Ayan. Ayan, explain dyan tayo tungkol sa lakad natin. Sa ating ganap kanina. Ayan. So, ayan. So, kung masaya kayo guys, sabi ko dyan, please subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel na Venus V. McGowen or V. McGowen, yung ating makikita dyan sa ating channel. Ayan. And shout out din dyan. Meron tayong shout out din dyan mamaya. Ayan, pinapakita ko ang ating mga decoration. Meron tayong malaking belen. Meron ding belen na napapaloob sa isang lampara na may laman na tubig. Pag ini-switch natin yan ay iilaw. At may belen sa loob. At may tubig yan guys. And ayun, shinout out ko ngayon dyan ang ating naging friend na sinusuportahan natin dyan na si Fretzy Sonino na nakapangasawa ng foreigner. Tapos yung pinakita ko guys, yan yung aking outfit check. Ayun. So yun nga, nung shinout out natin dyan si Fretzy Sonino, ayan, inantok pa ang bakla. Ayan, si Fretzy Sonino. I-shinout out ko dyan ang ating transgender sister, kapwa nating transgender sister sa LGBT community. Ayan. Ayan. So, yan na nga. Yan na. Ayan. So, todo kwento-kwento ang lola niya dyan sa mga lakad natin kanina. Ayan, at sinoutout ko ulit dyan si Fretzy Sonino. And si Fretzy Sonino nga pala guys, siya ang kapitbahay ni Inday Maninay or si Eileen Kalev na sinubaybayan ko rin na meron siyang YouTube sa Netherlands. Tama ba? Netherlands ba siya? Or nakalimutan ko yung kanyang bansa. Basta yun. Kalimutan ko kung Netherlands ba siya.